Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Danilo Wamar, shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ilang mga tao ay hindi maaaring marinig kung ano ang kanilang sinabi, ngunit ang isang tao ay nagsalita ng may kasiyahan, habang ang isa naman ay paulit-ulit na tumango, kaya malinaw naman, ang deal ay napag-usapan ng mabuti. Maya-maya, dumaan din ang ilang malalaking cart ng ilang tao na may dalang mga paninda, bagamat ang mga paninda ay halatang natatakpan ng ordinaryong lino, isang grupo ng mga tao ang masasabi sa isang sulyap na ang nasa loob ay walang iba kundi yelo. Ano man ang hugis, ang malamig na hangin na dala nito, o ang mga mantsa ng tubig sa linan, maaari nitong ganap na may larawan ang puntong ito. Ano bang kakaiba? Ang ganitong negosyo ay isang piraso ng cake para sa sinuman, at ang mansyon ng Panginoong Lungsod ay tao rin, kaya paanong walang dahilan upang hindi kunin ang pera? Hindi tama iyon, ngunit ang pagtingin sa kotse pagkatapos ng kotse, tila ang buong lungsod ay maaaring hindi idle ngayong gabi. Mabuti iyan, mas mayaman ang mga tao, mas mataas ang antas ng pamumuhay ng lahat, mas umunlad ang komersyo at kalakalan, mas mayaman ang Panginoon ng lungsod, mas makatwiran ang pagbubuwis, at lahat ay masaya. Sa puntong ito, nagtawanan na naman ang lahat. Gayunpaman, ang mga nakangiti nilang mata ay halatang puno ng awa at habag sa nagtitinda ng yelo. Dakilang mabuting tao. Sa huling malaking order mula sa mansyon ng City Lord, unti-unting lumiwanag ang langit. Ang Yetian City, na orihinal na napakasigla, ay biglang naging mas malinis. Pagkatapos ng isang abalang gabi, pagkatapos ng maikling panahon ng walang katapusang kagalakan sa paggawa ng isang kapalaran, ang lahat sa wakas ay bumalik sa realidad, ang katotohanan ng pagkahapok. Bagamat hindi mahirap ang paggawa ng yelo, kung tutusin, ang paglipat ng yelo at pagdadala ng yelo ay isang nakakapagod na trabaho. Lahat ng tao sa lungsod ay abala sa paggawa ng yelo, at halos imposibleng kumuha ng manggagawa. Natural, lahat ay dapat gawin ng sarili. Sa makatuwid, pagkatapos ng madaling araw, maraming tao ang nagpahinga. Dahan-daang binuksan ni Lura Oxen ang kanyang mga mata sa sandaling ito, at walang malay na sumulyap sa langit. Nakakalungkot na bagamat sumulpot na si Chuyang ay ganoon na lamang ang itsura niya, walang senyales ng sobrang init. Ibig sabihin, sinabi ni Han Sanchen na ang susunod na yugto ng panahon ay magiging napakainit, ngunit hindi bababa sa ngayon, sa paghusga mula sa celestial phenomena, natatakot ako na siya ay tumanggi sa kanyang pangako. Na may ganitong paunang hitsura, ang panahon ngayon ay maituturing na maganda kung medyo maaraw. Iniunat niya ang kanyang maningning na kamay at naramdaman ang malamig na hangin na dumaan. Umiling muli, Han Sanchen, huwag mo akong banggitin para sa ganitong uri ng panahon, kahit na ang mga ordinaryong tao na hindi kailanman nag-aral ng astronomical phenomena ay masasabi na hindi ito mukhang mainit na araw, at kahit na sa susunod na mga araw, ang panahon ay magiging napakainit, ito ay magiging lubhang madilim, ngunit bakit, sinasabi mong magiging mainit ito? Sinasadya mo bang manligaw ng iba? O meron ba talagang ganyan? Pero ang hindi maintindihan ni Miss Ben ay kung ito ay para iligaw ang kalaban, anong benepisyo ang makukuha sa panliligaw? At kung totoo ito, ano ang mapapala mo? Benepisyo. Sa lahat ng uri ng kalituhan at tanong, tinitigan ni Lura Oxen ang Yetian City. At sa oras na ito sa Yetian City, halos lahat ng tao sa lungsod ay nakatulog na, kaya natural na hindi nila napansin na ang mga patak ng hamog sa mga sanga sa umaga ay bumabagsak ng mas maaga kaysa sa karaniwan. Siyempre, ang pinakamahalaga ay hindi daw apo sa lupa ang bumabagsak na hamog, ngunit sumangga sa proseso ng paglapag. Alam mo, sa karaniwang panahon sa Yetian City, imposibleng mag-evaporate ang hamog,
Dahil walang sapat na temperatura upang gawin ito, ito ay dadaloy sa lupa at, mabasag, o dahan-dahan lang itong sumangga sa lupa, tumigas ang lupa. Pero ngayon, iba na. Kahit na may nagmamasid sa hamog sa lupa sa ganitong oras, malinaw na makikita nila na tila umuusok na ang hamog. Ang temperatura ay nagsimulang tumaas ng dahan-dahan, ngunit sa kasamaang palad, karamihan sa mga tao ay natutulog, at hindi nila ito napansin. Hanggang halos tanghali, ang mataas na temperatura sa lungsod ay umabot sa isang matinding antas. Maraming tao ang nagising sa init sa kanilang pagtulog, pagmulat ng mata nila at tumingin, parang natulala sila saglit, tapos hindi na sila nagising, dumating sila sa isang bagong mundo sa kanilang mga pangarap. Sa isang kisap mata, sobrang init. Nabulabog ang eksena sa kwarto dahil sa init, kung titingnan mo ang isang maliit na malayo, mararamdaman mo na ang mga bagay ay walang kabuluhan at ethereal. Ang pinaka-intuitive nilang nararamdaman ay ang temperatura ng kanilang katawan sa oras na ito. Halos basa na sila, at dahil sa pawis na pakiramdam ang ilan sa kanila ay lubhang hindi komportable. Bakit ang init? Diretso silang nagising sa init, at ang kanilang mga katawan ay malagkit at halos basang-basa. Karamihan sa inyo sa Yetian City ay hindi pa nakaramdam ng sobrang init. Inis nilang sinipa ang makapal na kubrekama, pagkatapos ay bumangon sa isang tahimik na pag-unawa, naglakad palabas ng ilang hakbang, at itinulak ang pinto. Biglang umihip ang mainit na hangin sa mukha. Para kang nakatayo sa harap ng isang mainit na kalan, at ang apoy ay nagninangas sa harap mo, at ang mga taong mainit ay maaaring manginig kaagad. Biglang tulala ang lahat sa lungsod. Sama-sama silang nagising sa init, at sama-sama silang tumayo sa pwesto dahil sa init. Anong nangyayari? Bakit naging napakainit ng syudad paggising ko? This hot and mud feeling is like staying in a steamer. No, I can't fucking take it anymore, maliligo na ako. May sumugod na pumasok at nagsimulang lumangoy sa tubig. Ganito ang nangyayari sa mga tahanan ng mga ordinaryong tao, at ganoon din sa restaurant na ito, maging ang mansyon ng City Lord ay nagising dahil sa sobrang init. Pinunasan ni Luo Jin ang mainit na pawis sa noo, at umupo sa bulwagan. Sa mga sandaling ito, wala siyang pakialam sa kanyang hitsura, bahagyang nakabukas ang kanyang damit, at humihingal siya. Sa oras na ito, nagmamadali ang alipin na may dalang plato ng prutas. Master, kumain tayo ng prutas. Lahat sila ay malamig na prutas. Ang Yetian City ay hindi kailanman uminit kapag weekday, ngunit bigla itong naging mainit, natural, walang paghahanda, at mayroon lamang maraming mga bagay sa mansyon ng Panginoon ng lungsod, kaya mayroong ilang mga ganoong prutas. Gayunpaman, bukod sa mga prutas na ito, wala silang ibang paraan. Nag-aatubili na kumuha si Luo Jin ng isang piraso ng prutas at pinasok ito sa kanyang bibig. Ang epekto ay hindi masasabing wala, ngunit tiyak na hindi rin ito kapaki-pakinabang. Miss, sisigat na sana ang katulong, nang sa likod niya ay pumasok na si Luo Yinger sa bulwagan na sinamahan ng kanyang kasambahay. Gayunpaman, hindi rin maganda ang kalagayan ng dalawang babae, halos basang-basa na ang mga pisngi sa pawis, at maging ang kanilang mga damit ay medyo basang-basa. Nakilala ng aking anak ang kanyang ama, Luo Yinger saluted. Ikanaway ni Luo Jin ang kanyang kamay, walang mga tagalabas, kaya hindi na kailangang kumilos ng magalang, at ang panahon ay napakainit ngayon, kaya't hindi gumalaw kung maaari. Tumanggo si Luo Yinger, at umupo sa tulong ng kasambahay, ngunit kahit ang kaunting galaw nito ay nagpulala ng init ng katawan ni Luo Yinger. Tumulo ang pawis na parang jade beads, at buntong hininga din ang bango. Pare, hindi pa tanghali, pero kasing init na ng bapor ang syudad, anong nangyayari? Tanong ni Luo Yinger. Umiling si Luo Jin, ang bagay na ito ay talagang kakaiba. Napagmasdan ko ang panahon, at ang lahat ay normal, ngunit ito ay nangyayari na ganito ang panahon, ngunit ito ay lubhang kakaibang init. Ito ay talagang kakaiba na mabuhay ng ganoong kalaking edad para sa aking ama, hindi naririnig, hindi nakikita. Tama po Miss Master, hindi po masyadong maliwanag ang araw dito sa langit, pero sa di malamang dahilan, sobrang init na nakakakiliti ang anit ng mga tao, sabi din ng maid. Napangiti ng mapait si Luo Yinger, posible kayang galing talaga sa langit si Han Sanchen. Ang sabi niya ay magiging mainit,
ngunit ang ating Yetian City ay magiging mainit kahit walang araw. Si Luo Jin ay puno ng kawalan, mayroon ba talagang masamang paraan? Sabi ni Han Sanchen mainit daw kung mainit, pero ganun din kainit kung hindi sapat ang panahon. Ang bagay na ito ay talagang abnormal, ngunit ngayon lang ako nagpadala ng mga tao upang malaman kung ano ang nangyayari, sabi ni Luo Jin. Nag-aalala si tatay na may naglalaro. Tanong ni Luo Yinger. Umiling si Luo Jin, hindi ko alam, ngunit kung ito ay isang natural na sakuna o isang kalamidad na gawa ng tao, dapat mayroong isang katotohanan upang kumbonsihin ang publiko, higit pa, bilang Panginoon ng lungsod, dapat kong bigyan ang lahat ng paliwanag. Pagkasabi niyon, sa sandaling ito, isang alipin ang nagmamadaling pumasok mula sa labas, at nang makita niya si Luo Jin, ay dali-dali niyang sinabi, Panginoon, hindi mabuti. Ito, ang tubig sa pool na ito ay nagsisimulang kumulo, at lahat ng nasa tubig ay patay na. Ano? Nang marinig ito ni Luo Jin, tumayo siya bigla. Sa istasyong ito, nang ang kanyang mga paa ay tumama sa lupa, agad niyang naramdaman na ito ay isang maikling pag-uusap lamang, ngunit ang lupa ay uminit na ng sapat upang mapaso ang kanyang mga paa sa talampakan ng kanyang sapatos. Ang temperaturang ito, kung tumaas ang temperatura ayon sa rate na ito, mahuhulog ang Yetian City sa isang desperado at nakakatakot na sitwasyon. Dapat mong malaman na sa panahong iyon, ang lungsod ng Yetian ay magiging isang lupain ng nagngangalit na apoy, at ang lahat ay titigil sa pag-iral. At ang pinaka-nakakainis na bagay ay na hanggang sa sandaling ito, ang lungsod ng Yetian ay hindi pa nahanap ang dahilan para sa nakatutuwang pagtaas ng temperatura, hindi banggitin ang pagpapahinto sa pagtaas ng temperatura. Paano gawin ito? Kung masyadong malakas ang araw, maaari pa ring harangan ang araw, at kung sumiklab ang apoy, maaari itong mapatay o masira. Ngunit, Ama, ano ang dapat nating gawin? Bahagyang kumunot ang noo ni Luo Yinger. Si Luo Yinger ay palaging matalino at mahinahon, ngunit ngayon ay hindi siya makapagpapasya sa ilalim ng ganoong kataas na temperatura. Ang mga tao ay madaling kapitan ng emosyonal na kaguluhan sa gayong kapaligiran, at gayon din siya. Sa sandaling ito, nagmamadaling lumapit ang mayordoma kasama ang ilang mga katulong. Bawat isa sa mga katulong ay may hawak na plato, na natatakpan ng puting tela. Pagdating niya, hiniling niya sa mga katulong na ilagay ang mga laman na sa paligid. Pagkatapos magkaroon ng mga plato na ito, tila bumaba ng kaunti ang temperatura ng biglaan. Butler, ano ito? Tanong ni Luo Jin. Nagmamadaling yumoko ang mayordoma at sinabing, Master, eto po ang binili kong yelo. I think the temperature in this room is too high. I'm afraid na hindi makayanan ni Master at Miss ang nakakapasong init kaya. Ice. Sa sandaling ito, biglang nagkatinginan sina Luo Jin at Luo Yinger sa mainit na bilog, na parang may naisip silang bigla. Kagabi, nabaliw yung mga yon sa pagbili ng yelo, ngayon, sa sobrang taas ng temperatura, hindi ba't ang yelo, ay tuluyang mabente. Ang grupo ng mga tao ay kinukot siya kagabi bilang mga tanga, ngunit ngayon. Ngayon, lahat sila ay tanga. Sa mataas na temperatura ngayon, hindi banggitin ang pagbebenta ng yelo para sa isang amethyst at 10 cat ties kahapon, kahit isang amethyst para sa isang kati ng yelo, natatakot ako na ang lahat ay hindi mag-alinlangan. Walang paraan, bakit ang init ng araw na ito? Napakagandang hakbang ng negosyo, Ama, ito ay simpleng pagpapakulo ng palaka sa maligamgam na tubig, gulat din na bulalas ni Luo Yinger. Ngayon na ang lahat ay may maraming pera sa kanilang mga kamay, natural na sila ay gumagastos ng maraming pera sa pagbili ng mga bagay, na dulot ng kaisipan ng tao. Kahit bilhin ang yelo sa mataas na presyo, lahat ay bibili pa rin. Dahil may pera, at dahil madaling makuha ang pera, hindi problema ang natural na pabigla-bigla. Siyempre, may isa pang mahalagang kaisipan. Yan ang fluke mentality. Mayroon silang pera sa kanilang mga kamay at kinita ito, bagamat nakaramdam sila ng kaunting pagkabalisa sa oras ng paggastos, iniisip nila na kung tutuusin, hindi sila gumastos ng malaki, at matatagalan pa bago matapos ang paggastos, kaya't kanilang taya na ang init ay hindi magtatagal ng ilang araw. Sa ganitong paraan, sa ilalim ng ganitong kaisipan, magiging mas sikat ang yelo. Ngunit natatakot ako na hindi nila alam na kung minsan, tulad ng panalo ka sa unang kamay sa isang sugal, sa huli ay hindi mo lamang iluluwas ang mga panalo,
kundi mawawala pa ang lahat ng iyong orihinal na kapital. Plus it's such a hot day, they have to buy it, halos masasabing baka biglang kumita itong mga ice collector. Gaano man kalubha ang natalo mo kagabi, magiging masaya ka rin gaya ng kikitain mo sa mainit na panahon. Ano Yingma, ito na. May pagdududa sa ngayon, ibig sabihin, ano ang kaugnayan ng mga collector ng yelo na ito at ng Han Sanchen? Talaga bang mga tao lang sila na nakinig sa sinabi at pinaniwalaan ni Han Sanchen, o sila ba talaga ang nasa ilalim ng mga kamay ni Han Sanchen? Ngumiti si Luo Yinger, dapat mga subordinate ni Han Sanchen. Una sa lahat, ang grupong ito ng mga tao ay pawang mga mukha, at sa palagay ko ay hindi tayo makakahanap ng ibang tao na may mga mukha maliban sa mga mula sa regimen ng mga kabalyerya. Ang pangalawang punto ay ang pinakamahalagang punto, bakit sinabi lang ni Han Sanchen sa mga taong ito, at hindi sinabi sa ibang mga tao. Sa mga tuntunin ng relasyon, ang Han Sanchen at ang aming Luo Mansion ay dapat na mas malapit kaysa sa ibang mga tao sa lungsod, kung ito ay may isang pagkakataon sa lungsod, tama. Hindi ba dapat unahin ang pabor sa kanya? Pagkababa ng temperatura, parang bumalik na naman ang ik ni Luo Yinger, paulit-ulit na tumango si Luo Jin sa narinig, oo, wala man lang problema ang pagsusuri ng kanyang anak. Sa totoo lang, kung gusto nating malaman ang sagot, kailangan nating pumunta sa Han Sanchen, ngumiti ng pilit si Luo Jin. Tumango si Luo Yinger, totoo na dapat natin siyang hanapin, ngunit sa palagay ko ay hindi na siya matatagpuan ngayon. Bakit? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!